guys, ito yung ating bibingka. Yan, kabibig lang guys, bali 5 lang yung nagawa. Tignan natin mamaya guys. May salted egg yan at saka keso guys. Ayan guys, nare-ready ko na yung paglalagyan natin ng bibingka. Tignan natin yung dahon. Maliliit lang itong gagawin kong molder. So, ayan, may 2 na tayo. Tapos, ito yung ating disposable. Pili tayo ng maliit na dahon. So, masarap may dahon guys. Iba yung lasa niya. So, kahit disposable itong gagamitin natin is lagyan pa rin natin ng dahon. Kasi iba yung nabibigay na lasa ng dahon. So, gugupitan lang natin yan guys. So, ayan guys yung ating mga molder. So, gagawin na natin yung ating mixture ng bibingka. So, guys, ayan, gagawin na natin yung butter ng ating bibingka. So, kailangan natin ng 2 tasang harina, guys. Ayan, isisip natin siya or sasalain. Ayan, para walang buo-buo. So, all-purpose flour yung ginamit ko, guys. Wala akong mabili na rice flour. So, 2 cups, guys. 2 cups na harina. And then, ang asukal is 1 cup. Asukal na puti. Hirap na walang taga-bito, guys. So, yan. Lagyan natin ng 1 cup na asukal na puti. Yan. Asukal na puti. Tapos, lagyan natin ng salt. 1 teaspoonful. Ayan, Himalayan salt. So, isisip natin yan. Lagyan ko ng baking powder. So, ito lahat yung dry ingredients, guys. So, ayan guys. Nalagyan ko na siya ng baking powder. So, isisip lang natin siya. Bago natin gawin yung liquid, ilagay yung liquid ingredients. Mimix lang natin to guys, pero isip muna natin para sure na walang buo-buo. So, ayan, kita nyo. Tagaan lang. Ang asukal dito kasi hindi pino. Malalaki yung buto ng asukal guys. Hindi siya pinong-pino kagaya sa atin. Ayan, asukal yan. Mahirap lumabas dun sa ating ano. Okay na to. Tapos guys, ayan, sukatin natin yung ating liquid ingredients. So, 2 cup din ng gatas. Gata, coconut milk. Guys, yung ating gagamitin. Ayan. Then, dagdagan pa natin ang isa. Hindi ko na binuksan ko. Wait lang.
guys, 2 cups. Tapos dito na natin ihahalo yung ating itlog na 2. So yan guys, 2 itlog tsaka yung 2 tasang gatas to. Yan. Ay gata. Gatas ako ng gatas. So yan guys. Ano muna natin siya, i-beat natin para sure na yung itlog. And then, lagyan natin siya ng ito, butter. Butter na ilagay ko guys, hindi na mantika. Kasi wala nang paggamitan tong butter na to. Ipapahid ko na lang yan sa ibabaw. So, sayang. So, tansyahan, 1/4 siguro yan guys. Yung nilagay kong butter. Ating dry ingredients. So, ilalagay natin yan guys. Yung ating liquid ingredients. So, yan. And then, mimix na lang natin yan guys. So, ayan na ang ating bibingka mixture. So, pwede na natin ipainit yung ating ano tawag doon, oven. So, para mainit siya pagka lagay nito. Buksan ko muna guys. So, ito na siya guys, yung ating bibingka mixed batter. Ayan. Mix lang natin mabuti guys, para yung walang buo-buo siya. Pag pino na, pwede na yan guys. Nilagyan ko siya ng konting food color na dilaw guys para maganda yung kulay niya. So, ayan. So, ayan. Almost ready na yan guys. Lalagay na natin sa ating molder at lagyan natin ng toppings. So, ayan guys yung ating mixture. Nalagyan ko na siya ng tawag dun, itlog na maalat. So, lagyan natin siya ng cheese. So, mozzarella cheese at saka cheddar cheese itong gamit ko guys. Ayan, lagyan natin sa ibabaw. Ayan. Ang ganda nung nabili kong itlog na maalat. Langis na langis talaga siya guys. So, ayan, mozzarella yung gamit natin guys. Kaya mas malinamnam yan. Ayan, lagyan natin ng konti sa ibabaw. So, yan. Ready for baking na yan, guys. So, yan, guys. Isa lang natin yung ating bibingka. Ayan, mainit na yung ating oven. Ayan. Bakit umuusok? Takot naman ako. Tagal kong hindi nag-bake, guys. Ayan. Ngayon lang ulit. So, ayan. Bake natin siya ng 180 degrees, 15 to 20 minutes. Ayan. So, ayan guys. Ngayon lang siya naluto. Ayan, i-toothpick test natin. Ayan. Kung luto yung loob niya. Ayan, parang hindi pa. Konti pa guys. May part pa na yung sa likod. Tingnan natin. So, ayan guys, yung ating first batch na naibake na bibingka. So, palalabas lang sa oven. Ayan, pahira natin ng butter sa ibabaw. Ayan, para mas masarap. Ayan. Ayan pa natin. Wala naman ang paggamitan itong butter na to. So, ubusin na natin guys. So, para hindi siya dry. So, kung gusto nyo lagyan pa ng keso, yan, pwede pa. So, ito yung ating second batch, guys. Luto na siya. So, keso pala yung naaano ko. Ang tagal niyang niluto dito sa oven. Karon bakit? So, ayan na lahat, guys. Ito yung last batch na ginawa natin. So, ayan, kaluluto lang niya. Mainit-init pa. Hindi ko pala lagyan ng butter. So, lagyan natin ng butter.
siya ma-dry. Lagay na natin lahat kasi wala na paggamitin yung butter. Sayang. Hindi ko nalagyan ng keso guys kasi tawag doon.